Itong nakita ninyo ang pagdala kay Pastor Apollo Kibuloy sa ospital, ngunit noong ang PNP pa ang nagdala sa kanya. Ngayon, sa pangalawang bisis ay dinala na naman ang pastor sa ospital at ang BGMP na naman ang nagdala sa kanya dahil nahirapan itong huminga at dinala sa pribadong ospital, umalma ang korte. Ipinagutos na ng Pasig City Regional Trial Court na ibalik sa pampublikong ospital si Pastor Apollo Kibuloy. Sa panayam ng GMA News Online, Ibalik sa pampublikong ospital si Pastor Apollo Kibuloy daw. Dahil ang pagdala niya sa pribadong ospital ay walang court order. Umalma ang kampo ni alias Amanda. May katanungan tayo dahil di maiwasan ang pagdududa. Ito po ba'y talagang sakit o sakit-sakitan lang? Parang mapahintulutan ang nauna ng nabusura sa korte na hospital arrest. Sa palagay ninyo, sangayon ba kayo na isa ilalim si Pastor Apollo Kibuloy sa hospital arrest? May question tayo dyan. Yes or no lang yan. Tatalakayin muna natin ito. Kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po at huwag kalimutan na sa mga suking taga-subaybay natin, pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang i-share ninyo at kung bago lang kayo, huwag kalimutang subscribe at pindutin ang bell button, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta at welcome sa ating live streaming. Welcome natin ang mga pumasok din ngayon sa comment section. Yes or no lang ang katanungan diyan. Abay, nangunguna ang no ngayon. So, welcome sila si Serik Shadukon, si Pedro Daguhoy, si Shadukon, ginaya niya si GM Style lang pa, victim effect. Roger, nagkunwari lang yan, Sir Rick. Pero kung maalala ninyo, si Mienda Fidad, kung maalala ninyo, tingnan natin sa pananampalataya at katuweran, sila si Sampaguita Ganda, Lini Lusada. Maalala ninyo, isinailalim din siya sa medical check-up ng PNP noon. At ayon sa tagapagsalita ng PNP, Apollo Kibuloy, that prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinonduct po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat that may be considered as life-threatening. Just to make sure po na hindi po malalagay sa alanganin po yung kanyang buhay po at yung kanyang medical condition po ay minarapat po. So nag-undergo po siya doon ng further tests like 2D echo, stress test, blood chemistry, and other heart-related examination and assessments. yon ang unang pagdala niya sa ospital. So itong picture na ito ang inilabas noon ng PNP sa pagdala niya sa ospital dahil nahirapan din siya sa paghinga nito. Ngayon, nahirapan siya sa paghinga. Welcome din, acknowledge natin, no? Si kapatid na Eduardo Anonuevo diyan sa Malili, Indonesia, Ernesto Cuevas. Baka umiwas lang sa kanyang haharapin. Romulo Amalia, watching from
Butuan. Kumusta kay Father Amalia din? No? Okay. Tuloy natin mga kapatid. BGMP na ang nagdala dahil nasa ilalim na siya ng BGMP. At nang dinala sa ospital ayon sa balita sa GMA, Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na isinugod sa ospital si Pastor Apollo Kibuloy matapos umanong mahirapang huminga. Noong Sabado raw, dinala si Kibuloy sa Rizal Medical Center. Inirekomenda ng sumuring doktor na i-confine sa ospital si Kibuloy na na-diagnose na may pneumonia. Pagsisiguro ng BJMP, maigpit ang kanilang seguridad sa pastor habang nananatili ito sa ospital. November 2024 nang isugod si Kibuloy sa Philippine Heart Center dahil naman sa pananakit ng dibdib at irregular na tibok ng puso. so ang good news, may puso siya. Ang bad news, irregular ang tibok ng puso niya. Kaya yun ang unang pagdala sa ospital kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba niya kaya ipa-stop? Stop yung karamdaman. Ang korte umalma. Ipinag-utos na ng Pasig City Regional Trial Court na ibalik sa pampublikong ospital si Pastor Apollo Kibuloy. Sa panayam ng GMA News Online sa kampo ng complainant na si alias Amanda sa kasong qualified human trafficking ng pastor, inilipat sa pribadong ospital si Kibuloy nang wala umanong court order, kaya siya pinababalik sa isang government hospital. Ayon sa BGMP noong Sabado, January 18, nang dalhin sa Rizal Medical Center si Kibuloy dahil nahihirapan daw siyang makahinga bago dalhin sa pribadong ospital base sa rekomendasyon ng doktor sa RMC. Ayon naman sa kanyang abogado, magaling na ang pneumonia ni Kibuloy pero hindi pa rin tumitigil ang kanyang ubo. Sa bail hearing kahapon, sumalang na sa cross-examination si alias Amanda. Magpapatuloy ang pagdinig sa February 6. Ayan, ang takbo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. So may pneumonia pala si Pastor Apollo Kibuloy. Di ba niya kayang ipahinto na lang yung karamdaman na yan? Ha? Di mo ba? Yung linog nga. Kaya daw niyang pahintuin. Yung bagyo, di na umano niya pinahinto yon dahil nang sinabi niya na ang linog ay hinto, inulan siya ng iba't ibang kritisismo. Kaya sabi ni Pastor Apollo Kibuloy sa isang video, di na lang niya pinahinto umano yung bagyo. Iwan ko kung itong karamdamang ito, mapahinto ba ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero sa ulat, okay na ang pneumonia niya. Ang problema na lang, may ubo pa. So, yon ang update kay Pastor Apollo Kibuloy. No? Sa pagkakataong ito, papasukin na natin ang punto por punto. Ina-update ko lang kayo sa karamdaman sa self-proclaimed appointed Son of God, Pastor Apollo Kibuloy ng Davao. No? So, tayin natin ang ating mga kasamahan para sa pagpasok natin sa punto por punto. Okay. Sandali. Yon, may katanungan tayo dyan. No? Sangayon ba kayo na isa ilalim na lang si Pastor Apollo Kibuloy sa hospital arrest? Nauna nila yung hiningi. House arrest, hospital arrest, pero na basura yan sa korte. So, ngayon, may karamdaman talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Okay. So, okay, pasok na tayo. Tingnan natin, Old Testament, Leviticus chapter 18, verse 21 to 22. Ano sabi po rito? Ang sabi rito, huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki ng tulad sa isang babae. Yan ay karumal-dumal sa Diyos.
ang salita ng Diyos. Malinaw? Huwag daw sisiping po sa kapwa lalaki. Hindi po ako nagsabi nito. Napakaganda, napakabuti ng Diyos. At least nalalaman mo, kapatid, ngayon kung saan ka pupunta pag dumating si Jesus. Amen. Eto na. Meron ba ito Old Testament pa lang may binanggit na. Meron ba sa New Testament na binanggit? Punta tayo sa New Testament. Sa aklat ng unang Timoteo, chapter 1, verse 10. Ulitin ko. 1 Timothy, chapter 1, verse 10. May sinabi ba? May sinabi ba mismo itong si San Pablo? Si San Pablo sinabi niya mismo rito. Verse 10 tayo, ulitin natin. New Testament. Old Testament, sinabihan ni God, si Moises na kung ano yung sabihin sa mga Israelita. Isa yon sa mga commandments ni Father God. Hindi lang 10 commandments, kapatid. Dito tayo sa Timoteo, New Testament tayo. May binanggit ba, kapwa lalaki? Sa 10, tingnan natin sa verse 10 Ang kautusan ay ginawa rin dahil sa may hilig sa kahalayan. Mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Ang salita ng Diyos. Ibababa ko rito, sabi rito, at sa sino mang sumasalungat sa wastong aral na naaayon sa mabuting balita, dapat daw wag salungatin. Pinag-uusapan, lalaki sa kapwa lalaki, bawal. New Testament, ang salita ng Diyos. Meron pa ba dyan, Brad? Meron pa, kapatid. Tingnan natin, ano ba yung mangyayari? Una, Old Testament, karumal-dumal. Dito, ano ba yung mangyayari uli? Lalaki naman, kapwa lalaki, meron pa ba sa New Testament? Meron pa, kapatid. Ito nag-aaral lang po tayo. Hindi pinag-uusapan ng rights, human rights Kaligtasan, utos ng Diyos. Uulitin ko, utos ng Diyos, hindi po ako. Tingnan natin sa Roma 1, verse 1, Roman chapter 1, verse 26 to 27. Ito, napakaganda ng mga aral ng Diyos na ngayon nyo lang malalaman. 26 to 27. Ayan, Roma naman New Testament, sabi rito, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na lumalang na siyang dapat na pangunahin. Dahil dito, sabi rito? Hinayaan sila ng Diyos na mahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Tapos, gayon din ang ginawa ng mga lalaki. Pakinggan nyo po ito, hindi ko po sinabi ito. Ayaw makikipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na mga lalaki. Ang ginagawa ng mga ito'y nakakahiya, kaya't hindi nila maiwasan ang parusa. Word for word. Napakaganda nito. Hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano sabi? Lisyang gawain. Mapaparusahan ka, kapatid. Sabi po ng Biblia, Pangalawa na po yun. New Testament. Meron pa ba? Meron. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Kapwa lalaki, kaya kung may kamag-anak ka, please, napakagandang pag-aralan ito. Kung mahal mo ang iyong kapwa, kung mayroon ka kamag-anak, kapatid na bakla, tomboy ngayon na nakikiapit, ayan, please, sabihin mo to sa kanila, like and share mo sa kanila to, please. Maliligtas po sila rito. 1 Corinthians chapter 6, may sinabi ba? Yes. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Uulitin ko, kung may Bible kayo, ito po ipangaral nyo sa maraming Katoliko sa buong mundo. Pati po yung mga foreigners natin, ang daming LGBT, tamang-tama po ito para sa inyo. Sa mga nangyayari ngayon, cleansing tayo muna. Baka ito yung dahilan, baka pag tinanggal mo yon, maliligtas tayo sa COVID-19. Amen? Ano sabi rito? Maliwanag. Ito yung mas malupit. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid, Sabi rito, ni San Pablo mismo sa mga taga-Korinto, hindi ba ninyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Pakinggan nyo.
walang bahagi naman ito. Sinong walang bahagi sa karya ng Diyos? Pakinggan nyo mabuti kapatid, LGBT, pakinggan nyo to. Excuse. Ano sabi rito? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalon niya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wala ka daw bahagi sa kaharian ng Diyos, kapatid. Kung nakikinig ka man ngayon, kapatid na LGBT, umpisahan po natin, 1 Corinthians chapter 6 verse, ayan, please, bakla, tomboy ngayon na nakikiapid, ayan, please, sabihin mo to sa kanila, like and share mo sa kanila to, please, maliligtas po sila rito. 1 Corinthians chapter 6 may sinabi ba? Yes. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Uulitin ko, kung may Bible kayo, ito po ipangaral nyo sa maraming Katoliko sa buong mundo. Pati po yung mga foreigners natin, ang daming LGBT. Tamang-tama po ito para sa inyo. Sa mga nangyayari ngayon, cleansing tayo muna. Baka ito yung dahilan, baka pag tinanggal mo yon, maliligtas tayo sa COVID-19. Amen? Ano sabi rito? Maliwanag. Ito yung mas malupit. Pakinggan niyo po ito mga kapatid, ha? Sabi rito, ni San Pablo mismo sa mga taga-Korinto, hindi ba ninyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ha? Pakinggan niyo, walang bahagi naman ito. Sinong walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Pakinggan niyo mabuti kapatid, LGBT, pakinggan niyo to. Excuse. Ano sabi rito? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalon niya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wala ka daw bahagi sa kaharian ng Diyos, kapatid. Kung nakikinig ka man ngayon, kapatid na LGBT, hindi po ako nagsasabi nito. Nag-aaral lang po tayo. Kung mahal nyo ang sarili nyo, ayan, pakinggan nyo. Kunin nyo lahat ng mga verses na to. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po ako nagbibiro dito. Pinag-uusapan natin kaligtasan. Amen! Ayan, mayroon pa. Ito ang controversial pa na hindi na alam ng mga tao. Baka malamang ito, hindi nyo pa hindi nyo pa narinig sa buong buhay nyo to. Pananamit naman ng mga lalaki ng pambabae. Hello? Old Testament, karumaldumal sa Diyos. Makiapid ka sa kapwa lalaki at kapwa babae. New Testament, napakarami yan. Sinabi nito, papaparusahan ka, wala ka pang bahagi sa karya ng Diyos. Ha? Hindi po ako, kahit nga sa purgatorio, hindi ka papasa nun dahil nga walang bahagi. Hello? Pag-usapan naman natin, yung mga pagsusuot, ayan, marami kayong kilala. Alam po kapatid, brothers and sisters, naku, napakasarap pag-usapan to. Marami kayong kilala na nagsusuot ng mga lalaki na pambabae. Deuteronomio chapter 22 verse 5. Diyos ko, ibigay niyo to sa kanila. Napakaganda. Diyos ko. Deuteronomio chapter 22-25, ha? Ito po, kayo na po ang huhusga rito, hindi na po ako. Ano sabi rito? Si Father God na nagsabi rito, muli, yung Old Testament, muli. Si Father God na nagsasabi rito, inuutos niya sa mga propeta noon. Ano sabi rito? Sa 5, ang mga babae ay huwag magsuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki na kasuotang pangbabae. Ang sino mang, ayan ha, magsuot na hindi niya likas na ito, pakinggan niyo po ito ha. Sabi ko nga sa inyo, kakaiba ang vlog natin dito. Marami kayong maririnig na never heard in your entire life. Ayan, maliwanag. Uulitin ko, sino man magsuot ng hindi niya likas na kasuotan ay, pakinggan nyo, kasuklam-suklam kay Yahweh ang salita
ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bawal na bawal ni Father God magsuot ng pambabae kung lalaki ka. Ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Ayan po, narinig niyo ha. Old Testament, sinabi pa, tungkol, i-review natin. Old Testament, ang sabi doon, sa mga mag-asawa po, lalaki sa lalaki, babae sa babae, please share mo to. Kung mahal mo ang iyong kapwa, ang iyong kapatid, mahal mo ang iyong pinsan, i-share mo to. Napakagandang pagnilayan. Ayan, sa mga nangyayari ngayon, cleansing po tayo. Marami po tayo maliligtas na kaluluwa rito. Ito'y pagmamahal ng Diyos, hindi po paghuhusga to, kapatid. Ito po'y pagmamahal ko sa inyo bilang kapatid kay Kristo. Pagmamahal ng Diyos po. Napakabuti ng Diyos. Gusto kanya maligtas. Ayaw kanya mapahamak. Old Testament, dapat lalaki at babae lang ang mag-asawa. New Testament, dapat lalaki at babae lang. Sabi ni Jesus. Old Testament, bawal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. New Testament, bawal na bawal. Mapaparusahan ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pagsusuot mo, kapatid, ayan, makinig ka. Pagsusuot mo ng kapatid ng mga hindi karapat dapat na lalaki ka, nagsusuot ka ng pambabae. Bawal. Deuteronomio chapter 22 verse 5. Imaginein mo, lalo na yung mga transgender, imaginein mo yon, nagsusuot ng mga panlalaki at pambabae, lalo na, pinalitan mo pa ang iyong, alam mo na, ang iyong naturalesa, pinalitan mo, lalo na yon. Karumal-dumal nga po yung magsuot ng panbabae kung lalaki ka Amen. Lalo na po yun. Naku, Diyos ko, please. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, at least nalaman mo. Amen. Ngayon, ang tanong ngayon, pansinin nyo. Eto pakinggan nyo. Ngayon nila maririnig to. Pansinin nyo. Ang sinabi naman dito, maliligtas ba ang bakla, tomboy o LGBT? Hindi, wala siyang binanggit. Mismong bakla o tomboy ka, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pansin niyo yung lahat ng mga sinabi ko. Hindi kasalanan mo maging bakla o tomboy, kapatid. Ang sinabing kasalanan, malinaw. Ito po pakinggan natin. Mga kapatid, LGBT, malinaw po sinasabi ng Biblia. Kinakausap po kayo ni Lord ngayong oras na to. Instrumento lang ako. Makinig ka, kapatid, kung ikaw ay miyembro ng LGBT sa buong mundo, milyon-milyon to. Ang sabi rito sa sinabi ng Biblia po, hindi ko sinabi. Ang sabi po rito, pakinggan nyo kung matalino, alam ko maraming matatalino mga bakla dyan, mga tomboy, na talagang mga milyonaryo, bilyonaryo, matatalino. But if I were you, please, use your talent kung paano ka maligtas. Ang sabi naman dito, ang kagandahan, wala namang sinabing bakla ako, tomboy ako, impyerno na ako. Wala po, wala po sinasabi. Ang sabi rito bawal, ano sabi? Huwag na huwag kang makikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa mo babae. Amen. Huwag makikipagtalik, bawal. At huwag kang magsusuot. Sabi po ng Biblia, hindi ako. Pero ngayon ang tanong, meron ba mga taong na, paano naman yung mga, ano naman gagawin? Siyempre mag-iisip ka, tanong mo, Brad, anong gagawin po namin? Alam mo, mahal ka ng Diyos, kapatid. May panuntunan siya. Di wag mong gawin yon para ka maligtas. Wag mong gawin yon para ka maligtas. May lalaki ngayon, alam nyo po yan. Yung mga ibang mga bakla, alam nyo po yan, yung iba nagpari. Hindi po lingit sa atin yan. Maraming mga pare na bakla. They remain bakla. Kahit bakla sila, hindi naman kasalanan na maging bakla Ang magiging kasalanan po malinaw. Papatol ka sa lalaki. Yun po. Sabi po ng Biblia, hindi po ako nagsabi. Kaligtasan po to, hindi po human rights ang pag-uusapan. Tama po, may human rights. Pero pag-uusapan kaligtasan. Huwag kang makikipagtal. Ngayon, napakahirap naman yan. Mahal ko siya, mahal ko to. Paano yan? Kapatid, alam nyo, mas mahirap maimpyerno. Mas mahirap yun. Kung mahirap iwanan yan, kung sino man yan, boyfriend mo, girlfriend mo, abay isipin mo, pagdating ni Jesus, that
that will use against you. Bawal nga po eh. Masakit, mahirap. Hindi. Bakit po masabi ko hindi mahirap para sa lahat ng mga tao ngayon? Ang dami po nakaiwas. Fanny Serrano po, tingnan niyo yung mga YouTube ng mga ibang mga talagang dating bakla. Iniwanan po para sa kanilang kaligtasan. Mga bakla nagpare para sa kaligtasan, iniwanan po pagiging bakla nila. Missionary, maraming bakla tomboy, iniwanan. Hindi imposible, kapatid. Tandaan mo yan, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Hindi imposible. Mag-isip-isip ka ngayong oras na to, kapatid. Alam ko, mahirap po yan. Mahirap na iwanan to, mahirap iwanan nyo. Pero pasalamat ka, kapatid, may good news. Sabi ko nga, marami ring mga bakla na nag-asawang babae. Amen! Marami pong kilala. Lalaki nag-asawa ng babae para lang maligtas ang kaluluwa nila. We're talking about salvation here, brothers and sisters. Even those foreigners in the different countries, I'm telling you right now, please share this to all your friends, gays, lesbians, bakla, tomboy, share this to them. Maliligtas sila, mahal sila ng Diyos. Siguro nga kaya ako ginamit dito para iligtas ang marami nating LGBT members. Maraming LGBT members na gustong iligtas ng Diyos, kapatid. Amen! Palakpakan po natin si Lord. May pag-asa, wala. Mayroon po. Pwede kang gawing banal ng tao. Pwede kang gawing banal ng Diyos. Nasa sa iyo po yan. May sinabi sa Corinthians chapter 6 verse 11. Ganon din po, ito po yung pwede mangyari. Pwede ba maging banal pa ang isang bakla, tomboy, para maligtas? Pinag-uusapan po natin, Lucas 21, chapter 10, 11, na yun ang mga signs of end times, salo, taggutom, coronavirus, taggutom na po. Paano kung dumating siya? Mahal ka ng Diyos, gusto ka lang niyang maligtas. Ngayon, kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon, i-share mo kung meron kang bakla o tomboy na mga kamag-anak para kung talaga mahal mo, i-share mo sila. Pwede ba? Yes. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, sabi rito, ganyan ang ilan sa mga inyo noon. Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo na ng Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at ng Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pwede po. Pwede ka linisin ngayong oras na to. This is the day of your salvation. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.